No boyfriend, no girlfriend since birth. Bongbong Marcos Jr., wala nang natutuwa talaga sa inyo. Puro asar na siguro ang nararamdaman ng taong bayan sa iyo. Ganto daw po kadami ang pumunta. Pero tingnan nyo po ang comment section ni Andrew E. Hindi na kami papabudol sa ginagawa mong pagpapahype, Andrew E. Nung tinanong po ni Loading nagbibideo si Nanay kung Duterte po ba o Bongbong Marcos Jr., sino nga mo to? Ano ha? Ha? Duterte si Marcos? Duterte? patunay na ang mga dumalo po sa mga campaign rally ni Bongbong Marcos Jr. Mga Duterte pa rin po yan at solido. Duterte, Marcos. Siyempre, Duterte. Ala. Pero yun mga Lodi, Marcos campaign rally, pero mga Duterte supporters yung dumalo. Kung saan ka ginagawa militar? Kahit magpaayuda kayo ng napakarami-rami, ang mga umaattend sa campaign rally niyo, Duterte pa rin. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Gusto nyo po ba masampal ng katotohanan itong mga tagahanga po ni Bongbong Marcos Jr.? Wala na po talagang natutuwa dito sa inyong idol na Pangulo. Tingnan nyo pong mabuti ang mga itsura ng mga dumadalo sa kanyang ginagawang rally. Dito po sa amin sa Mindanao o dito po sa Tago mga idol, wala na po siyang amor. Dahil nga po, trinidor po nila ang mga Duterte. Kung akala ninyo full support po ang tagom sa kanya, nagkakamali kayo. Ibubuking po natin mga Lodi kung bakit po nagsisipuntahan pa rin po ang mga tao kapag may rally po ang Marcos Jr. na ito. Plastika na lang po ang suportang pinakikita po ng mga taong dumadalo po dyan sa kanilang campaign rally para po sa kanyang mga senatorial na wala naman po talagang gagawin na maganda. O ito, pakinggan nyo. Unang-una, magpapahabol po ako ng greetings sa belated Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Bulol! Sana naman po yung Valentine's Day celebration niyo ay naging romantic. Para naman sa mga NBSB or NBSG, alam niyo ba ibig sabihin nun? No boyfriend, no girlfriend since birth. Sino gumagawa ng script nito? 19 kopong-kopong pa tong mga patawang to na wala naman na talagang natatawa kapag siya nagsasabi niyan. Malay po ninyo, sa libu-libong tao na nandito sa job fair ngayon, baka nandito na yung the one. Baka yung siya na ay nandyan na. Sa mga totga, o alam naman yung totga, the one that got away, baka nandito rin po ang yun yung hinahanap. Kaya lingon-lingon din. Baka naman, swertehin pa. Anak na tinapay. Bongbong Marcos Jr., wala nang natutuwa talaga sa inyo. Puro asar na siguro ang nararamdaman ng taong bayan sa iyo. So, ito mga Lodi, may ipapakita lang po ko sa inyo kasi pinapahype na naman po ni Andrew E. ang kanilang mga ginagawang campaign rally. Ito po ang post niya mga idol 1 hour ago. Dumaguete City, Negros Oriental. Ganto daw po kadami ang pumunta sa kanilang ginawang campaign rally. Pero tingnan nyo po ang comment section ni Andrew E. Hindi na kami papabudol sa ginagawa mong pagpapahype, Andrew E. Sinuportahan ka lang namin nung panahon ng Uniteam dahil nga po akala natin mag-unite talaga. Pero ngayon mga Lodi, ramdam na ramdam nila yan, nila Andrew E. at ng kampo po ni Bongbong Marcos Jr. na wala pong may gusto sa kanilang ginagawa ngayon. Ibang-iba na po ang kampanya noon at ngayon. Tingnan nyo po ang comment section sa lahat po ng mga pinopost na mga sumuporta pa rin po dito kay Bongbong Marcos Jr. Yung mga reacts, puro haha reacts po makikita ninyo. At ito po ang patunay mga Lodi na halos lahat po ng mga pumunta dyan dahil lang po sa nahakot at meron po kasing paayuda. Pakita po natin ang ebidensya, baka magalit na naman yung Tansod Talangka, gumagawa daw tayo ng kwento. Galing po ito sa mga umattend ng rally dyan sa sinasabi ni Andrew E. na mainit na pagtanggap daw po ng mga taga Dumaguete City sa kanila. Post po ito ng isang Lodi natin na binidyo po niya kung ano po ang hinaing nila nung time na dumalo po sila dyan sa kanilang ginawang campaign rally ni PBBM.
Pakinggan nyo pong mabuti at nabuking po natin dito na hinakot lang po talaga ang mga taong dumadalo dyan po sa kanilang campaign rally para magmukhang marami. Nay, ano oras ka, diri? Alas 3 po kolin sa Alas ayan. 3 ang kadlawon? Oo, kay siling aga pa daw. O, ano nakuha mo, ah? Six, Anak na tinapay. Alas 3 pa daw po ng madaling araw si nanay pumila. Pero ang natanggap lang daw po niya seso. Eto po ang nakakatawa pa. Nung tinanong po ni Loading nagbibideo si nanay kung Duterte po ba o Bongbong Marcos Jr., pakinggan nyo po ang sagot ni nanay. Lap trip talaga. Karabali, pakanito. Ate, klaro, hindi na kumliwat. Hindi na ka maliwat, Nay? Hindi. Hindi na. Nagsisi po si nanay. Na ba't siya dumalo dyan eh. Ha? Mayo pa sa Sino nga butuhan mo, ha? Ha? Si Marcos? Si Duterte. Tinanong po kung sino iboboto mo. Si Marcos o si Duterte. Si Duterte na po. Ayan o. Nagtatawanan po yung nasa loob ng bus. At sa tingin ko, ito po yung ginamit na sasakyan para po makapunta itong mga dumalo dyan sa event na iyan. Hinakot po mga idol. Butuhan mo, ha? Ha? Si Marcos? Si Duterte. Duterte nga lagi. Duterte po iboboto nila. Kahit pumunta po sila dyan sa mga campaign rally ng mga Marcos, Duterte pa rin po ang iboboto niyan. Kaya tanggapin at tanggapin lang po ang paayuda ni Marcos Jr. para lalo po silang masaktan. Okay, eto pa mga Lodi. Pakita natin yung nangyaring event sa Carmen. Dahil ito rin po ang lugar kung saan po tayo pumunta noong 2022 para po suportahan ng Unity mga idol. Nag-live pa po ako nung time na yon. Kung naaalala nyo po itong video na ito mga idol, isa po ko sa sumuporta dito po sa unit team ni Marcos Jr. At napansin ko po nung time na yon, 2022 election mga Lodi, hindi po welcome sa mga Marcos ang Carmen. Hindi po ganun kaganda ang pagtrato po nung time na iyon sa mga Marcos dahil nga po mga Lodi, Lenny po talaga yung lugar na yan. Ang pangit po ng trato sa amin dyan po sa lugar na yun noong 2022. Pero ngayon mga Lodi, akala mo talaga kay bongga-bongga ng kalang campaign rally dyan sa Carmen. Pero nung kami pumunta dyan mga Lodi, parang ayaw pa kami papasukin, hindi binigyan ng magandang sound system. Pero ngayon mga Lodi, kakaiba. Ang lalaki pa ng mga billboards ni Marcos Jr. dyan. Mukhang pera talaga tong sa Carmen. Pero ang totoo niyan, Lenny talaga sila dyan nung time na yun mga Lodi. O ito, isa sa mga ebidensya na magsasabi po na hinakot lang po ang mga taong dumalo dito sa Carmen nung nangampanya po sila dyan. Ito, may tatanungin lang tayo ngayon dito. Oh. Boss, pwede mga tanong, boss. Tagasa mo, boss? Montevista. Ala, sabi na Montevista ka. Naabot lagi mo dire. Lagyo ayan mga idol, no? Ang layo ng mga tao na nandito sa Carmen. Taga Montevista pa po yan mga idol. Pero nandito sila ngayon dito sa Carmen. Davao del Norte, no? Davao del Norte po itong Carmen. Pero yung mga umaten dyan mga Lodi, taga Davao de Oro. Napakalayo po niyan mga Lodi. Ilang oras yung biyahe. Para magmukhang marami yung umaten dyan sa Carmen, nanghakot po sila ng mga tao para po dumalo dito. Pakinggan nyo pa po ang sinabi niya. Ikaw, boss, taga saan ka, boss? Taga Montevista rin. Magkatropa yata to. Ano naman mo dire? Ning rally ni Bongbong, sabay mo. Pero diligyan mo taga dire di ay. Tibo, daghan mo mga grupo. Hindi daw po sila taga riyan. Marami raw po sila. Grupo daw po sila mga idol. Yan ha, booking na yung paghahakot nyo dyan sa rally ninyo, PBBM. Baka sabihin na naman ng mga tansong talangka dyan na gawa-gawa lang to, fake news lang to, para masira lang yung inyong ginagawang campaign rally. Hindi naman ako naglalabas ng mga video, mga Lodi, kung walang ebidensya. Baka naman matimanda ako yan. Pero dahil may mga ebidensya, mga Lodi, at patunay, eto po ang katotohanan. Kaya wag nyo na pong pagpilitan na sinasabi nyo pong mahal pa rin ng taong bayan. Ito po si Bongbong Marcos Jr. At sinasabi pa dito nung kumuha ng video mga idol na ito nga daw pong lugar na ito hindi naman po ganun karami. Ang sasakyan lang daw po na ginawang panghakot ng mga dumalo dyan sa campaign rally ang nagparami niyan mga idol. May mga van pa po dyan, meron pa daw po sa unahan mga bus.
At yun po yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan. Pero eto po yung pinakamagandang video na ipapakita ko sa inyo na patunay na ang mga dumalo po sa mga campaign rally ni Bongbong Marcos Jr. mga Duterte pa rin po yan at solido. O eto mga lodi, panoorin nyo ang sinabi po ng in-interview ng nagbi-video na to na dumalo po dyan sa rally po ni Bongbong Marcos Jr. Ano pong sagot nila? Nagamon tayo, Davao de Oro. Sir. Davao de Oro rin to mga idol, hakot. Duterte Marcos. Siyempre, Duterte na. Sabi po dito mga lodi, tinanong po itong lalaking ito kung Duterte ba o Marcos. Ang sagot po niya, Duterte, dahil ang dami na pong adis-adis ngayon, mga adik. Diba, Duterte? Hindi lang po yung nag-iisa. Duterte. Yung grupo na yun, mga lodi, Duterte pa rin. Duterte yung Eto. Siyempre. Ha? Lagyan mo na. Oh. Ana. Pero hindi yun mga lodi, Marcos campaign rally, pero mga Duterte supporters yung dumalo. Dili naman din. Kamot na tuwa, kamot na. Oo. Oh, di ba? Alam na tinapay. Love trip. Mga lodi. Kasi siya, medyo wala mo. Davao Oriental, lugar nila misis. Kala ko ba? Kung saan taga Davao Oriental? Mga guwapa. Dili, ano? Duterte pa rin ang sinisigaw mga lodi. Kahit magpaayuda kayo ng napakarami-rami, ang mga umaaten sa campaign rally nyo, Duterte pa rin. Sampal sa mga mukha ninyo yan. Kahit na pagbudbudyo pa yung pera ninyo, pero ang laman ng puso nila, Duterte pa rin ang iboboto niyan sa huli. Kaya, kamusta na mga Tansong Talangka? Masakit ba ang aking video ginawa? Wala kayong magagawa dahil ito talagang katotohanan. Kaya po para sa mga nasasaktan dyan, manigas kayo. At para sa mga nagustuhan naman itong ginagawa kong content, i-share nyo po ng i-share para lalo pong masaktan itong mga taga-suporta ni Bongbong Marcos Jr. at makita rin po nila kung gaano po talaga kasolido ang mga Duterte. Kahit na pumunta dyan sa campaign rally ni Bongbong Marcos para sa paayuda, ang iboboto pa rin yan sa bandang huli, Duterte. Hanggang dito na lang po muna mga idol. At least nasupalpal po natin sila ng isang araw ulit. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.